Pagpalang araw po, Happy Lord's Day! Dito na naman po tayo kay Ate Merly. Upang ang salita ng Panginoon Diyos ay ating bulayin mula sa Bibliang bigay po ng Dagi John. Galing po sa mga Kristiyanong binubuo ng mga Gideon International. Ito pong mga Bibliang ito, sadyang nagpagawa sila, nagpalimbag. Iba't ibang lingwahe para pamigay sa buong mundo. Yung pong mga miyembro po ng Gideon International ay mayayaman mga Kristiyano po yun. Dahil meron silang capacity mag-donate. Kaya kung mapapasin ninyo, sa iba't ibang bansa, marami rin pong ganyan. Especially, binibigay po sa mga sundalo, sa pulis, sa mga office, mga ospital. Yan, walang bayad, libre. At hindi rin po binibenta ito. Nakalagay dito, huwag ipagbili. Ibig sabihin, kung ayaw mo na, pamigay mo na lang sa iba. Huwag mong ibenta. Yung iba, tinatapon po sa basura. Ito galing sa basura ito. Kanya lang yung pinanggalingan pong basurahan nito, hindi po kagaya ng mga household ng mga basura na kung saan lang. Yun ay kampo ng mga sundalo. Kaya hindi po masyadong mano yung basura sa kanila. Pero doon po napulot na nagbigay sa akin. Kaya sabi ko nung binigay niya, pwede natin magamit ako, malinis pa, walang dumi. Dalawa ito eh. Kaya nagtag-isa po kami nung nakapulot ng nagtatrabaho sa basura. Sige, bago tayo papalaw, tayo muna po ay mananalangin, hiningin natin ang tulong ng Panginoon Diyos upang siya po ang tumulong sa atin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay. Buksan ang puso at isip ng mga taong nakikinig na nanonood ng video ito. Sapagkat ang iyong salita ay dapat malaman ng tao sapagkat yan po ang layunin ng pangangaral upang ipapatid sa mga tao ang iyong layunin. Salamat po, Panginoon Diyos. Amen. Ito po ang nakasulat sa kasulatan ayon kay San Pablo dito sa kanyang epistola. Ito po babasahin ko Unang Timoteo chapter 2 verse 3 and 4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos nating tagapagligtas. Ito ang mabuti at nakalulugod. Ano po? Sabi niya. Ngayon ang tanong, alin yung mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas? Pablo. Sa 4. Na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makahalam ng katotohanan ito. Yan pala yung mabuti at kalugod-lugod sa Diyos natin tagapagligtas na yung salita niya mismo kailangan malaman ng mga tao. Kaya para malaman ng mga tao, nandyan po yung pangangaral, evangelism kung tawagin. Maaaring depende po sa sitwasyon. Nung araw pumupunta po ako sa ospital, yung mga may sakit. Doon po ako nagmi-ministry. Kung minsan naman po, sa labas naman in public. Depende po sa sitwasyon. Ako hindi po ako namimili. Hindi ako namimiling mga sinisiyera ko ng salita ng Diyos. Sometimes, mga establishmento na napupuntahan ko, kung nagkataon may lakad ako sa isang lugar na yon, sinisingit ko, kahit paano ko, nagsisira ko sa kanila, kahit may silang. Kasi, yun po ang layunin ng Diyos. Yun ay mabuti at kalugod-lugod sa Kanya na dapat malaman ng tao yung katotohanan tungkol sa pagliligtas ng Diyos. Ulitin natin ang sinabi ni Pablo, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. 4. Na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makahalam ng katotohanan ito. Tingnan niyo po yung salita ni Pablo. Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao.
So, ibig sabihin, kung lililimin natin yung salitang yon, may sadyang hindi po maliligtas. Kasi hindi dapat gano'n ang termino ni Pablo. O, maaaring wala ng pangangaral. Kung ang lahat ng tao maliligtas. Ibig sabihin, sadyang meron pong hindi maliligtas. Nung araw, meron akong nabasa o napanood siya sa YouTube. Ang mapupunta daw sa impyerno ay mga taong reliyoso rin. Isipin niyo po, sabi nung napanood ko yun yun daw mapupunta sa impyerno, mga reliyoso. Nakapagtataka yung salita niya, no? Hindi ba kaya ka nagre-relihiyon? Gusto mong maligtas. Yun lang ang purpose nun eh. Bakit ganun ang salita nung napanood ko? Ang pupunta daw sa impyerno mga taong reliyoso. Maging sa Biblia po, meron palang ganyan. Tignan niyo po yung sinabi ni Pablo. Si Pablo po ang nagpapatotoo dito kasi dito tinutukoy ni Apostol Pablo mismo kanyang kababayan. Ito kanyang salita, babasahin natin. Dito po sa Roma chapter 10 verse 1. Basahin ko po. Mga kapatid, ang marugdog kong nais at dalangin sa Diyos ay maligtas sila. Meron tinutukoy si Pablo dito, sila. Ipinapanalangin ni Pablo sa Diyos. Marugdog, ibig sabihin, kung manalangin si Pablo, talagang talagang yung pananampalataya niya, ginagamit niya. Marugdog, malalim na yan. Bakit? Kasi po yung tinutukoy niyang sila, siya po ang nagkwento rito, hindi po sila ligtas. Pero, nagsisimba rin po sila eh. Tignan natin ang kasunod. 2. Mapapatunayan kung sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos, subalit mali ang kanilang batayan. Sa pagiging reliyoso nitong mga tinutukoy ni Pablo, talagang reliyoso sila eh. Gusto nilang maging kalugod-lugod sa Diyos. Ang problema lang, mali ang kanilang pamamaraan. Maaaring masasabi mo very religious yan. Pero, the other side pala, yung kanilang ginagawa sa pagiging reliyoso, hindi po katanggap-tanggap ni Pablo. Sunod, 3. Sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaluhob ng Diyos. May mga reliyon po na yung paraan ng pagliligtas ng Diyos, hindi nila kinikilala. O mayroong mga reliyon na ganyan. May mga ganyan pong reliyon. Naglipa na rin po yan. So mayroon pa din pala sa Biblia niyan, ano? Anong sabi? Sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaluhob ng Diyos. At nagsikap sila magtayo ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Dahil hindi nga po nila kilala pamamaraan ng Diyos kung paano magligtas. So sila lang nagsikap na lang, sariling sikap ang tawag. Pag sariling sikap, ang tawag diyan, human teaching. Pag yun ang ginaya mo sila, wala. Kaya nga pinatutuhanan ni Pablo, sabi niya, ang marugdog pong dalangin sa Diyos ang maligtas sila. No? Yan.
Sa 4, si Kristo ang ganan ng kautusan. Ito palang mga taong ito, nasa ilalim pala sila ng kautusan. Si Kristo ang ganan ng kautusan, at sa gayon, ang sino mang mananalig sa Kanya ay pawawalang sala. Alam niyo po ba, sa kasaysayan ng Biblia, sa panahon ni Jesus nangangaral siya, yung mismong mga Hudyo na lumalaban sa aral ni Jesus, sila po ang tinutukoy ni Pablo, yung nasa ilalim ng kautusan, Old Testament, na hanggang ngayon sa panahon natin, ito panahon ni Pablo ito pero hanggang sa panahon natin, meron pa rin pong mga reliyon dito sa mundo, especially dito sa Manila, na hanggang ngayon nakatali sila sa Old Testament. Hanggang ngayon, nakatali sila doon. Tingnan po natin ang sabi pa ni Apostol Pablo. Dito po sa libro ng Gawa naman. Si Pablo din po nagsasalita dito. Ito, sa 13:38 at saka 39. Sabi ni Apostol Pablo, dapat ninyong malaman, mga kapatid, yan. Kasi po Hudyo si Pablo. At ang tinutukoy niyang nasa ilalim ng kautusan, mga Hudyo rin din. Ito yung mga Hudyo na lumalabang kay Jesus sa panahon na si Jesus ay nangangaral. Nang gusto nila, nakatali pa rin sila sa turo ng lumang tipan. Kaya sinabi ni Pablo, nagtapos ang lumang tipan. Kay Kristo. Tignan natin itong sa Gawa. Ito na, binabasa ko na, no? Ang sabi dito sa 13:38 ng Gawa, sabi ni Pablo, dapat ninyong malaman, mga kapatid, na ipinangangaral sa inyo na ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ni Jesus. Yung mga Hudyo tinutukoy ni Pablo, hindi sila naniniwala kay Jesus. Kaya sabi niya, basahin ko nga muli, yung sa Roma chapter 10, anong sabi ni Apostol Pablo? Ito, nakalagay. Sa Roma 10:3, sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos. Kasi nga po, sa totoo lang kung babasahin mo yung Mateo, Lucas, Marcos at Juan, yung 4 na libro niyan, kung saan nakatalay ng epistola ng Panginoong Yesus, maraming nakasulat po doon na hindi naniniwala kay Jesus. Sila rin po yung nagsakdal kay Jesus para mamatay. Ito yung tinutukoy ni Pablo. Hindi kasi nila kinikilala si Jesus, yung pagpapawalang sala, sabi niya. Hindi nila kinikilala siya kasi naniniwala sila ang darating na hari, talagang itsurang hari. May kaharian, ang damitari. Nakita nila si Jesus, pinanganak sa sabsaba sa kulungan ng mga hayop. Kaya hindi nila kinikilala na si tagapagligtas, anak ng Diyos. Yun, kaya nagsikap sila. Pero, walang halaga yung ginagawa nila. Sabi ni Pablo, hindi po kung may sabi niya, si Pablo. Tuloy na natin itong 13 Gawa sa 30:39. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na ipinangaral sa inyo na ang kapatawaran ng kasalanan
ay sa pamamagitan ni Jesus. 39. At ang lahat ng nananalig sa Kanya, pinatawad sa lahat ng mga pagkakasalang hindi may patawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ni Moises. Yung kautusan po sa lumang tipan kasi nung araw, binigay po kay Moises. Hindi nyo ba naalala yung panahon ni Moises at saka yung mga Hudyo, binigay yung tapyas na bato, yung 10th commandment o 10 utos? Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Yung kautusan na tinuturo ni Moises. Kaya sa bagong tipan po, nandyan na si Jesus. Kaya nga pinadala po si Jesus para sa ating kaligtasan. Ano man ang iyong lahi. Halimbawa, ngayon ay 2025. Halimbawa, dito sa Tondo, merong mga taong Hudyo. Nagmula talaga sila sa bansang Israel. Pag ang nanampalataya sila kay Jesus na kanilang tagapagligtas, okay sila. Pero kung sasabihin nila na hindi pa nila matanggap si Jesus bilang tagapagligtas, ayun ang sinasabi ni Pablo. Kahit magsikap pa sila, walang bisa yung kanilang pagsisikap. Gaya ng binanggit ni Pablo, nagsisimba rin sila. Talagang ang tao po, very religious naman talaga ang tao. Sa totoo lang, ako halos lumaki din po ako sa simbahan kasi nung bata po ako, nagtitinda po kami sa simbahan, sa mga nagsisimba. Sa probinsya, naging kasugal po namin, yung mga nagtitinda naman ng mga bulaklak ng kandila. Karakuros. Kumisa naman, ang nakakasugal namin, mga sakristan. Nagtataka kami sa mga sakristan, sa sila kumukuha ng pera. Kaya alos lumaki po ako sa simbahan. Kaya muntik pa ako naging sakristan ng araw eh. Gusto sana akong ipasok kasi meron akong pamangkin na sakristan at meron akong pamangkin na muntik nang magmadre. Pero hindi rin po ako natuloy, ano. Yan. Kaya alos naging kabarkada ko po mga sakristan. Yung mga sakristan po, sa probinsya kasi namin noon, pagpari ka, may sarili ka sakristan na dala. Ito yung mga pag may pupunta ka sa mga piyesta, magmimisa ka, sila yung dakilang halalay mo. Yung sakristan. Ano po? Yan. Ganyan din po dito sa Biblia. May nagsisikap talaga. Maliwanag ang sabi ni Pablo, hindi ka kayang iligtas. Ang alin daw po? Yung kasulatan na, anong sabi kay Moises, sabi niya, at lahat ng nananalig sa kanya kay Jesus, pinatawad sa lahat ng pagkakasalang hindi may patawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. Yung kautusan na binigay ng Diyos kay Moises. Kasi po, hindi ko po naman sinasabing tapos na yung ng kasaysayan ng lumang tipan ha. Ibig sabihin, nung pumasok na si Jesus, yung kautusan po, si Jesus na po ang nilalaman ng kautusan. Siya po ang laman ng kautusan. Kasi lahat ng hula sa kautusan, ang tinutukoy si Jesus. Halimbawa, nang ipapanganak siya ni Maria, nakasulat ba? Oo. Isayas 9:14. Isayas 7:14. 9:6 pala. Nakahula yun eh. Sa kasulatan. Sa kautusan po. So, siyang laman ng kautusan, si Jesus. Sa bagong tipan, ayan. Diyan na po nagsimula. Kaya, sabi ni Pablo, yung pananampalataya kay Jesus.
Kaya lahat ng tao ngayon, anuman ang ating lahi, pag sumampalataya tayo kay Jesus, yun po yung makabibyang aral. Kaya sinabi ni Pablo, yung kanyang mga kababayan na gano'n na lang ang masiding panalangin niya sa Diyos kasi nga nasa ilalim pa sila ng kautusan. Ayaw po nilang makawala doon. Hindi po, kaya nga sabi ni Pablo ulitin nga natin ang sabi ni Pablo. Anong sabi niya sa chapter 10? Si Kristo ang hangganan ng kautusan. Ibig sabihin na dumating na si Jesus, into na ang kautusan. Pumasok na si Jesus. Kasi siyang hangganan Oh. Ano sabi? Si Kristo ang hangganan ng kautusan at sa gayon, ang sino mang mananalig sa Kanya kay Jesus ay pawawalang sala. So, sa panahon na natin ngayon, sa Bagong Tipan, salamat sa Diyos. Bakit? Isipin niyo po, sa dami ng kasalanan na ginawa natin sa Diyos, buti may binigay na Jesus na umako ng ating kasalanan. Tignan natin yung sabi ni San Pedro. Panguli po. Ang sabi ni Pedro, ganito po salita ni Apostol Pedro. Sa unang Pedro 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, yes po tinutukoy, namatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Isipin niyo po, bigat ng ating kasalanan. Marami kaya mabigat Dinala na ni Jesus sa krus. Yung krus na pinasa ni Jesus, yun ang kasalanan natin. Yun ang nagpahirap sa atin, nagpahirap sa kanya, papunta doon sa Golgotha, na kung saan doon siya pinako. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, kung naniniwala tayong isa tayo sa tinubos ni Jesus doon sa ibabaw ng krus noon, 2,000 years ago ang nakakaraan. Anong gagawin daw natin? Iwan. Alin ang iiwan natin? Ito. Basahin ko. Upang tuluyan nating iwan ang pagkakasala. Yung paggawa ng mali. Alin yon? Tignan nyo kung alin yan tama. Pag nakita yung tama, anong kabaligtaran ng tama? Mali. Huwag mo na gawin yung mali. Ganun lang yon. At mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ano nakalagay doon sa Lord's Prayer? Ama namin, nasa langit ka. Anong kasunod? Sundin ang kalooban mo. Ama namin, nasa langit, sundin ang kalooban mo. Kapag kinakanta po natin yung Ama namin, especially, dami pong kumakanta niyan Ginawa na nga medyo yung kanta na yan Pinasaya na nila yung mga lyrics ng kanta na yan Dati, malumana yan Kinakanta mo yung Ama namin, pero yung kasalanan na ginagawa mo, nagpapatuloy ka pa rin. Pero yung laman ng awit, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Isipin mo, kinakanta mo yan, pero hindi mo dinadama ang lyrics.
Nakuha nyo? Sana, habang kinakanta mo yan, yung lyrics na yan, yan ang magiging buhay mo, kaibigan. Yan ang gusto ng Diyos. Malaman natin ang katotohanan. Ang alin? Ang pagliligtas ng Diyos. Anong gusto ng Diyos? Sumunod sa Kanya. Parang pamilya lang yan. Ano bang gusto ng tatay mo? Ano bang gusto ng nanay mo? Eh di sumunod kayo sa Kanya. Sige, subukin niyong huwag sumunod sa magulang ninyo. Kung may mapapala kayo. Diyan galit ang Diyos. Ang batas ng Diyos, sumunod ka sa iyong magulang. Yun ang utos. Walang sinabi ang Diyos, lasenggo ba nanay mo, lasenggo tatay mo, adik. Wala, basta nakalagay, sundin mo. Sabi ni Apostol Pablo, sundin mo ang iyong mga magulang. Sa lupa nga, pinasusunod ng Diyos ang magulang. Eh di mas lalo sa langit. Ang Diyos naman sa spiritual, ang tawag sa Kanya, Father. Sa spiritual, Ama namin nasa langit ka. Kaya, sino nagturo nun? Ang ating Panginoong Yesus. Ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka. Bakit tinuro ni Yesus yun? Ang sarap kasi ng laman. Sundin ng kalooban mo. O isipin nyo, nasa kalawang utos pa lang yun, sundin ng utos. 10. Nga haba nun. Baka doon pa lang laglag ka na. Di ba? Kayo po, kayong nakikinig. Wala naman tayo binabago sa Biblia. Kung ano yung nakalagay. Kaya yung kautusan ni Moises, hindi na po tayo doon. Dapat nakatali. Kay Jesus na po, sabi ni Pablo. Mapapawalang sala ka sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Jesus. Si Jesus mismo, sinabi ba niya yan? Opo, pangulit. Na nangangaral si Jesus, nang utusan niya si Pablo. Anong sabi ni Jesus kay Pablo? Ito, mismo sinabi niya. Sa 26, ito po, sa huling paragraph na lang ng verse 18. Sabi ni Jesus, at sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sabi niya, akin ha, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal ng Diyos. Yun din po salita ni Pablo kasi apostol siya ni Jesus. Napakaliwanag. Paano tayo mapapawalang sala ng Diyos? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Yun ang gustong malaman natin sa sulat ni Apostol Pablo. Kung ngayon nalaman natin, anong gagawin natin? Magteka-teka pa ba tayo? Huwag naman. Dapat, kung talagang meron tayong matinong kaisipan, ay ba? Sundin na lang natin. Alam niyo po, sinasabi, pag sumunod ka sa iyong magulang, malulugod ang Diyos sa iyo. Utos kasi yan eh. At pag sumunod ka sa magulang mo, yung mismong magulang mo, masayang-masaya sa iyo. Bakit? Wala siyang problema sa iyo eh. Masunurin ka sa kanya eh. Kung ano sinabi ng tatay mo, ano sinabi ng nanay mo, sundin niyo lang po. At darating ang araw, mapapabuti ka po sa Diyos. Amen? Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin, na kami pong mga tao ay dapat naming malaman ng katotohanan na ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya namin sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Salamat po, aming Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayong mga nakikinig, nanonood ng video, sana meron po kayong natutunan. Sana, kung akong tatanungin nyo, mas gusto ko sumunod na po kayo. Kasi yun ang nakalagay. Hindi na sinabing, huwag muna kayo sumunod. Sumunod na lang po kayo.
Sige po, hanggang dito na lamang. Like and share. At kayong mga nasharean, ishare nyo po sa iba. God bless us all. Oh, meron po tayong kasama rito. Baka akala nyo ako lang mag-isa rito. Ayan, si Ate Merly. Ayan. Yung anak niya, nagluluto si Richard po. Ipadandan po yun si Richard. Kahit pa paano nakakapaginig din po yun. Ando sa labas nagluluto. Sige po, ano? God bless us all. Thank you for watching.